Nahuli na si Zaldico. Matapos ang halos 8 buwang pagtatago, nitong Huwebes, inanunsyo ng Malacanang ang pagkakaaresto kay former Congressman Zaldico matapos siyang mahuli sa German border nang magtangkang pumasok mula sa Czech Republic. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico. Isa si Ko sa mga kinasuhan ng graft at malversation, kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Nasangkot ang kumpanya na dati siyang nakalista bilang incorporator. Ang halaga ng questionableng flood control project, halos 300 million pesos. Ipinagutos din ng gobyerno na i-freeze ang mga assets ng dating kongresista, kabilang na ang kanyang mga ari-arian, bank accounts at air assets. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ang pagbabalik sa bansa ni Ko para harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Happy, yes. Sa kabuuan, umabot na sa 18 ang nahuhuli at nakakulong dahil sa umunoy pagkakadawit sa flood control controversy. Sa kabila nito, ang mga taong dapat ay nakikinabang sa mga flood control project hanggang ngayon patuloy na nagdurusa. Nakakasama ng loob. Kasi kami po nagdudusa. Sila po ang nakikinabang. Sila ang umihiga sa salapi. Kami ba lagi ba ang hinihigaan namin? Kakapal ng mukha nila, sa sarap na buhay nila. Sobra sila, ganun pala sila katindi. Ang isang barangay sa Macabebe, Pampanga ay hindi pa rin nasisilayan ang lupa. Dahil ang kanilang lugar, mahigit 3 dekada ng lubog sa tubig. Kaya ang mga residente, bangka na ang nagiging pangunahing paraan para makarating sa trabaho o paaralan. Malungkot po. Graduating na po ako. Hindi ko na po naabutan yung school namin na hindi lubog. Sa pag-iikot ng Reporter's Notebook sa lugar, isang flood control project ang natunto ng aming team. Kaligtasan na po ng maraming tao yun, ma'am. Pakalaking tulong, pakalaking halaga. Ito na kaya ang mag-aahon sa mga residente mula sa dekada-dekada ng Kalbaryo? Alas 4 ng umaga, sabay na gumising sina Cyrene Tubig, 14 na taong gulang, at kanyang pinsan na si Liza Tubig, 6 na taong gulang. Kailangan nilang baybayin ng isang tila malawak na lawa para makapasok sa paaralan. Nagbabangka po kami tapos po yung tatay ko po yung nagsasaguan. Pag po nung malakas yung alon, hindi po kami makahahon. Makalipas ang 20 minuto ng pagsasagwan ng ama ni Cyrene na si Rene. Narating na nila ang San Gabriel Elementary School sa Macabebe, Pampanga. Nasa second floor ang classroom ni Cyrene na nasa grade 5 ngayon. Habang si Liza, dahan-dahan na tumawid sa isang tulay na gawa sa pinagtagpi-tagping mga kahoy para marating ang classroom ng grade 1. Hindi ka natatakot. Kaya ko na po magtulay. Kaya ko na. Nahuhulog po minsan. May classmate kang nahulog mo dyan? Nagkasugat po siya sa mukha.
yung focus ko sa work, pero yung isip ko nasa mga bata, kamukha niyan, makakasama yung panahon, kumukulog ay biglang ulan. Every year, lumalaki, ganun. Parang kung sakali, kami rito, biglang mawalan ng bahay, ganun. Sa sitwasyon ng buhay, kasi yung mga bata, kahit nag-aaral sila, kailangan makatapos kahit may tubig na papalaki o anuman. Mahigit 2 dekada na raw na lubog sa tubig ang covered court ng paaralan. Ang kanilang stage na magagamit sana para sa mga school event, ginawa na lang tambakan ng mga lumang mesa. Sa tapat naman ng covered court, matatagpuan ang 3 classrooms na hindi na nagagamit. Lampas kalahati na ng silid ang tubig na pumasok dito. Gawa po ng ganyan lang po ang sitwasyon, hindi na po possible ang classroom. Kaya po nilipat na po sa ibang building. Sa kabila ng pagtitiis, pursigido pa rin daw si Cyrene na tapusin ang kanyang pag-aaral. Gusto po makapagtapos para po sa pamilya. Naiyak po siya kaya tinutulungan ko. Ano bang gusto mo maging? Teacher. Pag naging teacher po ako, dito po ako magtutungo. Okay, ingat-ingat kayo sa inyong mga pag-aaral. Ilang buwan na lang, i-a-assign na ang principal na si Teacher Femi sa ibang paaralan. Kaya hindi niya maiwasang maging emosyonal dahil hanggang ngayon, hindi pa rin daw naaayos ang sitwasyon ng kanilang eskwelahan. Nakakalungkot. Sabi ko sa kanila, kahit na wala na ako sa school, yung pag-aaral nyo tuloy pa rin. Yung motivation nyo na pagpupursige sa pag-aaral, huwag nyo nga ayahan. Kahit na ganyan ang sitwasyon ng ating eskwelahan. Sanay na kayo, di ba, sa San Gabriel? Lahat tayo nililubog yung bahay natin. Sa school, ganun din. Kaya sanay na kayo, sabi kong ganun. Sanay na po yung mga bata. Ayon kay Teacher Femi, may mga plano naman daw ang kanilang lokal na pamahalaan para masolusyonan na ang problema nila sa baha. Meron na pong budget yung aming covered court. Itataas po yan, ma'am. At saka po yung ground ng school. Kasama ang ilang taga-Municipal Engineering Office ng Macabebe, Pampanga, binisita ng kapitan ng barangay ang eskwelahan. Sa kanilang pagsusukat sa taas ng tubig, umabot na ng 2 metro o 6 na talampakan ang lalim nito. Lahat ng mga barangay dito sa lugar namin, hinihingan niya ng mga priority projects yung every barangay. Isa sa kasi napaka-importante ng pag-aaral ng mga estudyante rito. Bali ma'am, 1991 pumutok yung pinatubo, di ba? Tapos 1995 yung huli naming pagani ng palay. Maganda yung buhay nun, kahit mahirap yung pera. Maraming halaman dyan, mga gulay, pwede kang magtanim ng gulay. Pagpatakan ng alas 5 ng hapon, dumating na si Rene sa eskwelahan mula sa kanyang trabaho bilang construction worker. Nagsagwa na uli sila pauwi sa kanilang bahay. Para sa education nila, para makatapos. Kasi hindi naman pwedeng hindi sila magtapos, ganun. May mga pangarap din kasi mga bata na makapagtapos sa pag-aaral, ganun. Tapos mabigyan ng magandang buhay, kahit di na para sa akin, sa kanila na lang. Makalipas ang halos 1 taon, muli naming binalikan ang lugar ni na Rene at Cyrene. Dahil bakasyon na, pahinga muna ang mag-ama mula sa araw-araw na pagsagwan papuntang paaralan. Kahit na walang pasok ang anak. Si Rene, tumatawid pa rin papuntang bayan kada umaga para magtrabaho pa rin bilang construction worker. Pagpasok ko sa trabaho, kabangka pa rin hanggang sa pag-uwi. Kahit mabibigat yung ginagawa namin, kailangan kayanin para sa pamilya. Ganun. Kailangan pa rin magtrabaho dahil sa hiyat ng buhay. Sa darating na pasukan, grade 6 na si Cyrene. Ito na ang huling taon niyang papasok sa San Gabriel Elementary School. Malungkot po. Lubog po yung school. Graduating na po ako. Hindi ko na po naabutan yung school namin na hindi lubog.
Sa pagbisita ng Reporter's Notebook sa eskwelahan, lubog pa rin ang covered court at stage at hindi pa rin magamit. Ang inabutan namin noon na lubog ng mga classroom, abot bintana na ang tubig ngayon at hindi pa rin pwedeng gamitin. Pero bilang paghahanda raw sa darating na pasukan sa Hunyo, sinisimulan na ang pagtambak ng buhangin sa loob ng mga classroom ng main building. Ito ang nakikitang paraan para mapigilan ang pagpasok ng tubig lalo na tuwing tag-ulan. Sa last year ko, sana po hindi na kami nalubog ng baha para po makapag-aral ng maayos. 13 kilometro mula sa barangay San Gabriel, nadiskubre ng Reporter's Notebook ang isang flood control project sa barangay San Esteban, Macabebe, Pampanga. Ang construction, maintenance of flood mitigation structure and drainage systems, construction of ring dike with pumping station phase 2 and 4. Ang halaga, mahigit 354 million pesos. Ito na kaya ang makatutulong sa mga residente ng Macabebe, Pampanga para maibsan ang dekada na nilang problema sa baha? Kasama ang kapitan ng barangay, nilibot namin ang lokasyon ng proyekto gamit ang coordinates na nakasaad sa transparency portal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nang matunto namin ang lokasyong itinuro ng coordinates, ito ang naabutan namin. Isang sulok sa ilog na walang nakatirik na kahit anong poste o pundasyon. Walang flood management program construction maintenance. Yung pumping station, wala pa nagawa dito. Oo, Diyos ko, 354 million. Saan nadala to? Wala ring anumang equipment o kagamitan. Pero kahit na isang poste, wala naman eh. Alaman at ilog lang nandito pa rin eh. Ayon sa transparency portal ng DPWH, August 2024 ang contract effectivity date ng flood control project at actual start date nito. Matapos madiskubre ng Reporter's Notebook ang isang flood control project sa Macabebe, Masantol, Pampanga, nahanap namin ang ilang impormasyon dito sa transparency portal ng DPWH. Ayon dito, August 2025, dapat tapos na ang proyekto. April 2026 na ngayon. Pero ayon dito, 0.05% pa lang ang accomplishment rate. Ang actual accomplishment date, ito naman ang nakalagay, TBA o to be announced. O ang ibig sabihin, walang kasiguruduhan ng petsa. Ang source of funds naman, GAA o General Appropriations Act o National Budget na galing sa pondo ng bayan. Sana kung talagang nagawa to, laking tulong sana sa amin sa baha nito. Kaya lang, kahit isang poste po, wala kang nagawa. Yun po yung talagang inaasahan namin dito kasi bumabaha. Kahit ito po kinatatayuan natin, bumabaha din po ito. Kung meron talagang pumping station yun, hindi na kami babahayin talaga po. Ayon pa sa kapitan ng barangay San Esteban, wala raw kontraktor o ahensya na lumapit sa kanilang barangay tungkol sa pagpapatayo ng nasabing flood control project. Kahit isang tao lang po na kung kahit first star na to sir, contractor na to, kahit national DPWH, wala po talagang nakapag-coordinate sa barangay po namin. Kabilang si Mercedes, sa libu-libong residente na makikinabang sana sa flood control project at pumping station. Makot na dito tubig niyan, sir. May kinakamalaki talaga. Sira na talaga yung mga tingting namin. Sa 13 taon niyang paninirahan sa tabi ng Pampanga River, linggo-linggo raw silang pinapasok ng tubig tuwing high tide. Madalas po talaga nilulubog kami. Magmisto lang swimming pool na po si Sitio Alacan, ma'am. Napakahirap po talaga ng sitwasyon pag malaki tubig. Ipinakita namin kay Mercedes ang mga dokumentong galing sa transparency portal ng DPWH. Kawawa naman talaga mga tao dito, ma'am. Sa ginawa nila sa amin, laking halaga pala. Ngayon lang daw niya nalaman na may itatayo sanang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 350 million pesos. Wala pong nakakaalam sa amin. Malulungkot kami, syempre. Para sa amin na po talaga yun eh. Kaligtasan na po ng maraming tao yun, ma'am.
Tapos ganyan lang gagawin nila, nakurakot lang yata o ano. Pinadalhan namin ng sulat ang kontraktor ng proyekto para kuhanan sila ng panayam. Paliwanag nila, naglabas ang DPWH Regional Office 3 ng work suspension order noong November 2024 na nag-uutos sa kanilang kumpanya na itigil ang konstruksyon dahil hindi raw ma-access ang lugar ng proyekto. Sinubukan din namin kuhanan ng pahayag ang DPWH para tanungin kung may nagastos o may nailabas na bang pera para sa proyekto. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang sagot sa amin. 4 na classroom naman sa San Roque Elementary School sa Hagonoy, Bulacan ang hindi na rin magamit ng mga mag-aaral. Lubog na rin kasi ang mga ito sa tubig. Isa ito sa 3 classroom sa eskwelahang ito na permanently nabahana, sabi ng principal. Dati, ito raw yung classroom para sa mga kinder. So, sa para lang ito, may 9 na kindergarten students at 25 students sana ang makagamit nitong silid-aralan na to. Pero, sabi nga nung principal, talagang mukhang di na magagamit kasi hindi na matanggal yung tubig dito sa loob ng classroom. Kikita nyo naman na marami pa sa mga gamit na kanilang inangat, nandito pa naiiwan sa loob ng classroom, nandito pa yung mga libro. Yung iba nga lang, talagang nagkadikit-dikit na. Dahil nakailang tambak na, 3 tambak na nga raw talagang pataas ng pataas yung sahig, malapit na. Ito na nga yung kisame, nahahawakan ko na. Ito namang bintana, halos mga lahati na. Ang sabi nga ng mga teacher dito, hindi nakakayanin ng isa pang tambak para lang maiwas yung mga silid mula dun sa pagpasok ng tubig baha. Dahil kung magtatambak ka pa ulit, wala na, masyado nang malapit itong ceiling. Pero para sa estudyanteng si Baby Jane, ligtas man sa tubig ang ginagamit nilang classroom. Gusto raw sana niyang magkaroon sila ng espasyo na pwedeng gamitin sa school activities. Ang paligid kasi ng kanilang eskwelahan, hindi na makita dahil pinalubog na ito ng baha. Itong pathway na ito na nakapalibot sa mga silid ng San Roque Elementary School, ang tanging nalalakaran na lamang ng mga estudyante dito sa paaralang ito. Kahit itong field nila na dapat sana ay lugar para sana makapaglaro sila o kaya makapag-school activity, hindi nila magagawa dyan dahil lubog na to sa baha permanently. Ang sabi nga ng principal, may mga isda na dyan. Makalipas ang halos 1 taon, muli naming binalikan ang San Roque Elementary School. Ang 3 classroom na lubog noon, wala lang tubig at nagagamit na raw ng mga mag-aaral. Mula po noon, nagsagawa po kami ng pag-aayos at nang sa gayon po ang aming mga classrooms ay mapakinabangan ng maayos na mga bata para sa pagkakatuto ng lalong maigi. Kwento ng principal ng eskwelahan, matapos maipalabas sa reporter's notebook ang sitwasyon sa kanilang lugar. May nag-donate daw para maipagawa ang ilang classroom. Yung pong 4 na classrooms, ay yung pong 3 ay napagawa po, napa-upgrade po ang mga flooring sa pamamagitan po ng pondo ng paaralan mula sa MOOE. At yung isa naman po ay sa tulong po ng sangsamahan na kung tawagin ay Inner Wheel Diamonds of Rosary. Parang ganun po yun. Yung sangsamahan po sa UK ng mga Filipino women's na nagtulong-tulong po para kami ay tulungan at bigyan ng konting pondo. Sa Hagonoy, Bulacan, matatagpuan ang 43 flood control projects na ipinatayo ng pamahalaan mula taong 2022 hanggang 2025. Ang kabuuang halaga nito, mahigit 3 billion pesos. Pero ayon sa Commission on Audit o COA, 3 sa 43 na proyekto ang nakitaan nila ng irregularidad o mga umano'y ghost projects. Ayon sa University of the Philippines Resilience Institute, isa sa itinuturong dahilan ng pagbaha ang land subsidence, isang natural phenomenon kung saan unti-unting bumababa ang lupa. Sa Hagonoy, Bulacan, nakararanas ang bayan ng 109 mm o mahigit 4 na pulgadang subsidence rate o bilis ng paglubog ng lupa bawat taon. Ang Macabebe, Pampanga naman, na dating binubuo ng mga palayan,
lumulubog ng halos 16 na pulgada bawat taon. Kaya napaka-importante na maipatupad ang mga flood control project ng maayos dahil kung hindi, darating ang araw na tuluyang lulubog ang mga bayan ng Makabebe at Hagonoy. Kaya nakapaghihinayang na ang bilyong pisong ginastos sa mga proyektong ito napunta lang sa katiwalian. Hindi dapat mawala sa ating consciousness itong issue na to bilang pinakamalaking halaga ng pagnanakaw sa ating kabanang bayan. Hanggat hindi natin nakikita na nakakulong na at naghihimas ng rehas ng bakal ang mga pinakautak nitong napakalaking krimen na to, kinakailangan hindi tayo po pwedeng makontento. Yung crisis ngayon na nararanasan natin, pwede nating iugnayan sa flood control na kung sana hindi ninakaw yung pera na sana nandito na sa kabanang bayan natin. Mas meron tayo sanang kakayahan na harapin itong krisis ngayon dahil meron tayong sapat na pondo. Sa muling pagharap ni DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Sandigan Bayan nito lang Biyernes para tumistigo sa bail hearing ni former Senator Bong Revilla na isa ring dawi sa flood control controversy at nakakulong ngayon. Sinabi ni Alcantara na 30% lang ng kabuuang pondo ang napunta lang talaga sa aktual na implementasyon ng proyekto. Binanggit din Alcantara sa kanyang statement na umabot na sa 800 million pesos ang naibigay niya sa dating mambabatas si Zaldico kaugnay ng flood control projects. Happy, yes! Isa-isa nang nabubunyag at nahuhuli ang mga di umano'y sangkot sa bilyong pisong halaga ng flood control scandal ng pamahalaan. Pero hindi dito nagtatapos ang laban. Kailangang tuloy-tuloy ang pagbabantay hanggang mapanagot ang lahat ng nasa likod ng katiwalian. At higit sa lahat, maibalik hindi lang ang bawat pisong ninakaw sa mamamayan, kundi pati ang tiwala at ang kaligtasan ng mga komunidad na araw-araw nilulubog pa rin sa baha. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.